Sabi mo kanina, maraming magiging star-studded to. Pwede bang kung ano lang masishare, yung mga kung sino na ang mga umuo? Actually, hindi pa namin talaga masishare, pero talagang malalaking artista talaga. Kasi, what you call this, ang hinaayos namin kasi ngayon, marami nang umuo, pero yung scheduling, since nga biglaan lahat to, and kakaiba nga to, sabi ko, Miss Aida, sabi ko, ano lang pa lang to, ano yung parang sneak preview pa lang to. Sabi ko, wala kasi nagpa-press ko, hindi pa tapos yung pelikula. Ito nag-press ko kami, hindi pa nag-start yung pelikula. So, marami nang umuo na magugulat na lang tayo na it's gonna be a star-studded movie with the help of course, our friends supporting us. So, yun po, yun yung maganda doon. As in yung kahit mga passers-by, lahat magagaling at magagandang artista. So parang na-mention mo rin kanina si Santino will be helping to direct Elaine, tama ba? Yes. Santino will, I asked him if he could, ayaw kasi niya mag-artista, ayaw niya ng anything. He's very private, ayaw daw niya maging nepo baby. So, yung sinabi ko na, you have to help mom kasi this is produced by Ninang Aida. And so sabi ko, maybe you can help in directing like one sequence or two with Direct Elaine. And then he said, I'll think about it. And then last night finally he said, okay. Syempre, kasi nung ginagawa namin yung When Magic Hurts sa Atok Bengue, with Direct Gabby Ramos. He was there to support Ariana. Kasi first movie ni Ariana yan. So, nandun siya sa monitor. So, behind the scenes, nasabi niya, Direct, I don't think that's the right angle. Why? Tinatanong yung Direct, Gabby sa kanya. No, because the palette, ganyan. Mas sa kapatid. Sabi niya, Direct, okay. Sabi niya, you tell us what to do sa scene na yan. And true enough, ginawa ni Direct lahat. Siya yung nung eksena na yun, nakasama si Kuya Bones, ako, at si Ariana. So, yung sinabi ko, you can, sabi ko unang kasi kay Direct, try ko nga. Tapos sabi, nung binigay niya sa akin Direct, ito yung shot na, ay, ayoko, hindi talaga. Dahil wala talaga akong talent dito. Tapos yung tinanong ko sa Santino, as long as hindi daw siya makikita na hindi siya kasali magiging isang prinsipe or na artista, behind the scenes, okay lang daw. Okay rin lang kunan siya ng BTS, okay lang. So, also, syempre parang nakita ko, I was reminded na, of course, ako siya ng the late Pablo Santiago. And of course, yung Tito Randy niya at yung Tito Roel niya are very good directors. So I think doon ang nakuha niya talaga sa Santiago. And kumusta yung idea na i-direct ka ng sarili mong anak? Kinakabahan ako kasi very perfectionist si Santino. Sobrang perfectionist. Wala na yata pati sa damit, pati sa maliliit na details napapansin niya. Talagang paano nga? OC. No, he really is. Talagang napaka-OC ni Santino. Thank you. Kay Direct Elaine naman. Direct kasi na, ang daming cast. So, nahirapan ka ba sa casting nito or ayun pa lang ba may sakit na ng ulo? Sakit ng ulo wala, pero ako yung kinakabahan. Kasi syempre, hahatiin ko po yung katawan ko sa kada big stars na darating. So, may halong kaba po, pero nandun na po yung privilege na makatrabaho ko po. Halos lahat ng nakaraan nga, nagtitext siya kung kanikay ng artista. Tinatext mo yan? Kasali yan? May pinakausap pa sa akin na very privileged kasi nga, exclusive ito. Walang humihindi. So, kaya nga po yung sinasabi po niya, mga big stars, talagang mga ina-idolize po natin. From from stars from the past na mga malalaki to the stars na malalaki ngayon. So, ganon ka-pressure po yung
binibigay sa akin ito. And of course, Oo, pwede. Kung papayag si Santino at si Direk, mag-i-AD ako, pero parang Direk, si Sabina na. At least matatakot siya sa atin na. Walang takot sa atin si Sainted. So, pwedeng tutulong pa rin siya. Yes, oo. Yes, oo. Like I said, kapag kaibigan ko ang tao talaga, all out support ako. Kaibigan ko si Miss Ayla, kaibigan ko si Direk. So, 100% support ako dyan. And I'm so blessed because I have so much wonderful friends in the business talaga na hindi talaga rin, talagang isang tawag lang, oo naman. So, alam mo yun, yung parang laro lang, pero sa kay Direk, I'm sure sobrang nakaka-nervous yung gano'n na nakakuha kami ng sobrang malalaking artista para lang maging passerby or maging prinsipe or taga-silbi sa isang prinsipe, yung ganyan. So, yun. Thank you. For the next question, Saida. Di ba? Kasi malaking project to. Malaking natutunan. So bagay, isang puntas mo lang, patay na eh. Are you ready? This is the first time na nag-produce ka ng movie. Actually, nag-produce na ako before. Teleserye, 3 months in Cebu. So, TV ng Cebu na, TV station ng Cebu, 3 months. So, nakuha kami ng mga artista from Manila, sila Daisy Riel. 3 months yun, everyday, Monday to Friday. Nakaproduce na ako ng teleserye. Nakaproduce na ako ng movie before. You can check sa Facebook, YouTube, Aida Patana Show. Oh, at least sure na kami na alam mo na ang labanan, ha? Kasi Yes, diba, I have experience for this. kasi it's not easy kasi to produce movies right after pandemic. Yeah, actually, I'm so flattered also kasi ang daming nag-support. Yung mga friends ko na sinabihan ko, I have coming movies, so ang daming nag-sponsors, ang daming nag-support. Even my friend, actually, punta sana siya today, pero sobrang, super hectic ang schedule. Bukas nandiyan siya sa shoot namin. He is a former PIDEA director and custom commissioner. And he's a very good friend of mine from Cebu City. So he fly from Cebu tomorrow. He will be here tomorrow sa day shoot namin. May photo shoot kami bukas. I see. Okay, thank you. Okay, may tanong lang dito. Direct po muna. Direct konting clue po ang sis fantasy ito. Malapit ang iba sa Lord of the Rings. parang Harry Potter type. Okay. So, it's a fantasy na hindi corny, walang lumilipad. Kasi wala pa naman type effects, di ba na? Pag pinalipad ko mga diwata ko, baka, ayan, corny. So, more on, what do you call that? CGI? Actually, editing namin, dadalhin namin sa Atlanta, Georgia. So, doon namin i-edit ko talaga lahat. So, it will be, siguro editing ko lang 4 to 5 months. Pero I expect matapos na this year or? Hopefully matapos this year. Habol namin ng MMFF. Hopefully. Sana lang. And then kay Miss Claudine po, Miss Claudine, you mentioned kanina na your daughter will be part of this movie. Yes. Siya excited. Nasabi niya ba sa kanya to? Oo, alam niya siya. Actually, ako talaga hindi ko gustong mag-artista siya, pero for some reason na kausap na si Direk Gabby Ramos at ayun na, gusto talaga mag-artista. And then sabi ko, as long as hindi sa schooling niya, homeschooled naman sila. So, magsusupport ako hanggang saan gusto niya. Pag ayaw niya pag nakita ko napapagod siya, pull out na. Oo. And then Miss Claudine, okay, ngayong medyo nagsusunod-sunod yung mga project mo,
may restriction ba ba when it comes to like scheduling, location, oras ng paggawa ng movie or project? I think sa oras lang, ay hanggang 12, hanggang pinaka-is hanggang 2 a.m. Kasi syempre hindi na tayo bumabata. And syempre ang dami na rin natin mga director na nawala because of yung, dati kasi ang taping nagsa-start ng 7 a.m. tapos tatapos kami ng 4 ng hapon the next day. Ganyan yung mga shoot dati. So, siguro we really had to lose some very important directors for us to have that parang law ngayon yung show business na hanggang may cut off na. So, yun. Pero, limitations, kasi wala talaga akong, ever since wala akong limitations kahit na yung teenager ako, pati kissing scenes, pati ano, kasi I always trust. Of course, I grew up with ABS-CBN and Star Cinema and with Mr. M and Tita Malu Santos and Inang Olive Damas. And so, yung parang yung career ko, alam ko, they gave me the best directors, the best movies, and thank God wala pa nag-flop ni isa doon. And so alam kong na I always put my trust in the director. Ganun kalaki ang role. Kasi yung iba parang sa ibang bansa yata parang yung artista ang mas nasusunod. Pero dito sa Pilipinas, ang director talaga yung captain of the ship. So, pag sinabing ito ang kailangan mong gawin, at syempre kilala mo yung trust director, alam mo hindi ka naman bababuyin yun. Kasi hindi ka naman diba? I mean, merong, if you do like yung Lovers and Liars, may love scene nun. So, alam mo, hindi naman pwedeng ang lumabas na love scene sa TV dahil sa MTRCB. So, wala akong limitations pa. Kasi dapat ang artista, wala naman talaga. So, yun. Thank you. Thank you.